si Hashimoto na naninirahan sa Ginza, Tokyo. Siya ay nahihirapan sa pinansyal pagkatapos matanggal sa kanyang trabaho. Isang umaga, pumunta siya sa labahan upang linisin ang kanyang mga damit. Pagkatapos mag-load sa dryer, gusto niyang ma-enjoy niya ang isang lata ng beer. May bumabagsak sa loob ng dryer at gumagawa ng isang malakas na ingay. Sa pagsuri, may nakita siyang isang lata ng beer sa loob. Sa una, naniniwala si Hashimoto na ang isang tao baka naiwan doon pero nalilito siya nang lumamig na ang beer. Ang matanda na sinabi sa kanya nang natinutupad ng dryer ang hiling ng lahat. Sa isip ni Hashimoto baliw siya at hindi siya pinapansin pero lumalapit ang lalaki at sinabing nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos umalis siya, ininom ni Hashimoto ang beer habang hinihintay na malinis ang kanyang damit. Pumasok ang isang babae at nilagyan ng labada. Si Hashimoto ay hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na makipag-usap sa babae. Dahil dito, single siya sa buong buhay niya, kinakabahan siyang pumunta sa dulo ng upuan para magkaroon ng espasyo para sa kanya. Umupo ang babae sa tabi niya at nagsimulang mag-usap. Napansin niya ito sa paglalaba ilang beses na noon at nagkaroon ng crush sa kanya. Si Hashimoto, sa kabilang banda, ay nakakalimutan sa kanyang mga pagsisikap na magsimula ng isang pag-uusap. Itinapon niya ang lata na walang laman sa basurahan ngunit dumapo ito sa sahig. Nang kunin ito, nagsimulang umiyak si Kondo. Isang hindi komportable tinanong siya ni Hashimoto kung ano ang mali ng ihayag niya na nakapanayam siya para sa 40 kumpanya ngunit hindi napili sa alinman, para gamaan ang pakiramdam niya. Sinabi nito sa kanya na natanggal din siya mula sa kanyang trabaho. Nag-iba ang tingin ng dalaga sa kanyang sitwasyon pagkatapos ng pag-usap, nagpasalamat siya sa kanya sa pagiging mabait kahit isa lang siyang estranghero. Kasunod noon, inilabas niya ang kanyang mga damit at bumabati sa kanya. Sa kanyang pag-alis, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Kondo. Pagkatapos ng engkwentro, masayang umuwi si Hashimoto. Sa gabi, tinawag siya ng kanyang ina. Ipinaalam sa kanya na ang kanyang ama ay na-hospital, kailangan nila ng kabuuang 300,000 yen upang mabayaran ang bayarin sa ospital. Ang responsibilidad ay kay Hashimoto ngunit wala siyang trabaho o ipon, gayunpaman, nangako siya para ipadala sa kanila ang pera at bisitahin sila sa lalong madaling panahon. Bumalik siya sa laundry sa susunod na umaga, halos sigurado na siyang nambobola ang matandang kahapon pero gusto pa rin niya subukan ang teorya. Nakatayo siya sa harap ng dryer at humihingi ng 300,000 yen. Matapos maghintay ng ilang segundo, napagtanto niya kung gaano katanga ang ideya. Aalis na siya nang biglang may lumabas na bundle ng pera sa loob ng dryer. Inilabas ito ni Hashimoto, hindi pa rin magawa naniniwala na ito ay talagang gumagana. Ang bundle ay may eksaktong halaga ng pera na hiniling niya. Habang sinusubukan niyang lumayo rito, nakita niyang nawawala ang lata ng beer mula kahapon. Ang matanda ipinaalam sa kanya ng tao na ang mga bagay na natatanggap niya mula sa dryer ay mawawala sa loob ng isang araw kaya dapat mag-ingat siya. Nagpasalamat si Hashimoto sa kanya at nagmamadaling lumabas. Nabangga niya si Kondo muli na nagsabi sa kanya na naimbitahan siya para sa pangalawang panayam sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Binati siya ni Hashimoto at muling nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Naririnig siya ni Kondo na nagsasalita at nalaman ang tungkol sa kanyang ama na may sakit. Pagkatapos makipag-usap saglit, umalis si Hashimoto upang mabilis na magpadala ang pera bago ito mawala. Kasunod nito, bumalik siya sa labahan na naman. Plano niyang gamitin ito para masolusyonan ang lahat ng problema niya sa buhay. Kaya naman, sa pagkakataong ito, humihingi siya ng magandang suit na masusuot niya para sa mga job interview. Pupunta siya sa interview para sa ilang kumpanya sa buong araw. Gayunpaman, pag-uwi niya, nakatanggap siya ng mga sulat mula sa mga kumpanya na nagpapalim sa kanya na hindi siya napili sa alinman. Nawawala rin ang suit sa harap ng kanyang mga mata. Matapos ang kabiguan na napagtanto ni Hashimoto, ngayong mayroon na siyang walang limitasyong mapagkukunan ng pera, hindi niya dapat sayangin ang kanyang oras sa paghahanap ng trabaho. Sa halip, dapat niyang i-enjoy ng husto ang kanyang buhay. Kaya sa susunod na umaga, sinisigurado niyang walang tao sa paligid at nagnanais ng isang kumpiyansa at magandang babae. Dagdag pa niya na ang dalaga ay dapat kinaiinggitan ng lahat, kasing ganda ng isang modelo. Lumabas ang babae sa dryer, naglakad siya palapit at hiniling na pumunta siya sa kanyang bahay. Ang babae, gayunpaman, ay sinampal siya sa mukha dahil sa pagiging matapang sa unang petsa.
Paglabas ng lugar habang si Hashimoto ay naiwang nakatulala. Matapos matuto sa kanyang pagkakamali, humingi siya ng sweet at masikasong girlfriend na maganda at mahal na mahal siya. Isang magandang babae kasama ang nasabing katangian ay lumabas sa drive. Tuwang-tuwang sumang-ayon ang babae na makipag-date sa kanya, labis ang kanyang kaginhawahan. Kinukuha niya ang kanyang pamimili at ginagamit ang pera mula sa dryer para ibili sa kanya ang lahat ng bagay gusto. Lumalabas na ang mga taong nilikha ng dryer ay walang ideya sa kanilang pinagmulan at isipin na sila ay tunay na tao. Sa pagtatapos ng araw, ibinalik siya ni Hashimoto sa kanyang bahay, kahit noon pa. Natatakot siyang mapalapit sa kanya kaya nagkasundo silang mag-usap buong gabi. Sa pagtingin sa palad ni Hashimoto, ang babae ay nagsabi na ang kanyang buhay ay napakaikli. Siya ay nabigla sa pamamagitan ng komento, ngunit nagpa siya na huwag pansinin ito. Sa umaga, sa wakas ay nakakaipon siya ng sapat na lakas ng loob para ikas siya, ngunit siya ay naglaho ng gabing iyon. Ang tanging natitira ay ang damit at alahas na binili niya para sa kanya. Naramdaman ni Hashimoto ang koneksyon sa dalaga pero hindi siya nalulungkot sa pagkawala ngayon na makakakuha siya ng maraming kasintahan hanggat gusto niya. Simula sa araw na iyon, pumupunta siya sa labahan tuwing umaga at magkakaroon ng bagong kasintahan, bawat isa na may ibang personalidad. Dinadala niya sila sa mga mamahaling petsa at binibili ng mga mamahaling alahas gamit ang pera mula sa dryer. Siya ay nabubuhay ng buo sa kanyang bagong nahanap na mapagkukunan. Isang araw, nakikipag-date siya sa isa sa mga ganoong kasintahan nang makita siya ni Kondo. Nagseselos siya at mausisa na sinusundan sila sa isang tindahan ng alahas. Nang makitang binibili ni Hashimoto ang babae ng mahal singsing, galit na galit siya. Naguguluhan din siya kung paano siya nakakuha ng napakaraming pera sa loob lamang ng ilang araw. Nang magpunta muli si Hashimoto sa labahan ng gabing iyon, tumakbo siya kay Kondo. Siya ay nagtatanong sa kanya tungkol sa ang pera na sinasabi niyang nanalo siya sa loto. Nalaman din niya na nasa isang casual na relasyon ito kasama ang babaeng nakita niya kanina. Si Kondo ay nagsimulang maniwala na ang babae ay spoiled sa kanya at ay ginagamit siya para sa kanyang pera. Hindi na si Hashimoto ang lalaking nagustuhan niya. Tinatanggal niya ang kanyang mga alalahanin at lumakad palayo na may dalang isa pang bundle ng pera. Pagkatapos ng engkwentro, nakipag-date siya sa isang mamahaling restaurant at dinadala ang kanyang bagong kasintahan sa bubong. Binigyan din siya nito ng singsing at sasabihin sa kanya na mahal niya ito. Nawala siya pagkaraan ng ilang minuto na naiwan lamang ang singsing. Gaya ng dati, pinapanatili ni Hashimoto ang singsing sa kanya at nagpapatuloy tungkol sa kanyang araw. Dahil humihingi siya ng mga inosenteng babae hanggang ngayon, nagpa siya siyang magpapalit at humingi ng isang taong mapang-akit. Isang babae ang lumabas sa dryer, na nagpakaba sa kanya, habang naglalandian sila. Dumating doon si Kondo at nag-espya sa kanila. Nakita niyang binibigyan siya nito ng ilang singsing na nakolekta niya sa ngayon. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina at hiniling sa kanya na tumahimik ng ilang segundo. Kailangan niyang lumabas ng silid. Sinasamantala ni Kondo ang pagkakataon na makausap ang dalaga at magtanong sa kanya kung ano ang ginawa ni Hashimoto. Tinawanan siya ng babae at hiniling na umalis. Isang galit na Kondo ang sumusubok na agawin ang kanyang mga singsing. Samantala, nakikipag-usap si Hashimoto sa kanyang ina na nagsasabi sa kanya na maaaring kailanganin ng kanyang ama ang operasyon. Higit sa pera, kailangan siya ng mga magulang para bisitahin sila, ngunit siya ay masyadong abala sa kanyang mga kasintahan upang alagaan. Pagkatapos ng tawag, lumapit ang matanda kay Hashimoto, na nagsasabi na nakalimutan niyang sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay tungkol sa dryer. Ang sabi niya, mawawala din ang taong lalabas sa dryer sa isang araw. Tinatawanan siya ni Hashimoto, na sinasabing alam na niya yon. Sa loob, patuloy na nakikipagbuno ang mga babae kunin ang mga singsing. Sa huli, umalis ang bagong babae na iniisip na niloloko siya ni Hashimoto. Bumalik siya upang makita si Kondo na umiiyak at umaasa na siya ay magiging lalaking una niyang nakilala ilang araw kanina. Dahil sa hiling, si Hashimoto ay na-teleport sa dryer. Napalitan ng ano ang damit niya suot niya noong una niyang nakilala si Kondo. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na pinagbigyan ng dryer ang hiling ni Kondo. Simula nang lumabas siya sa dryer, isang araw na lang ang kanyang buhay. Ang TV ay nagpapakita ng balita tungkol sa libo-libo ang nawawala na yen sa isang jewelry shop. Sa pagtatapos ng pelikula, bumagsak si Hashimoto sa lupa habang pinagmamasdan siya ni Kondo na nalilito.